Hello po muli mga classmate. Magpapatuloy po natin ang ating pulse diagnosis. So, our topic is knotted pulse. Ito po yung slow, regular pulse, bound pulse, CHMI. Sa ano po yan sa Chinese? So, irregular pulses. The three irregular pulses are the knotted, intermittent, and skipping. Ito po yung mga irregular. Pag nakita natin to, kailangan pong, lagi ko sinasabi, refer to doctor. All three of these pulse miss beats. So, nagkakaroon po ng paghinto yung pintig. The difference between the three lies in their overall speed and whether they are irregular or regular. So, pwede po yun kasi itong mga irregular pulses na to, pwedeng tuwing ikalawang pintig nawawala. Yung iba naman, tatlong pintig mawawala din, apat na pintig uli saka pipintig. So, when the pulse is very irregular, it can be difficult to assess how rapid the pulse really is. This is because if the pulse skips a lot of beats, it is difficult to estimate how many beats per minute there otherwise would have been. Siyempre kung pagpulso mong ganun, isa dalawa lang naramdaman mo, then ang tagal uli, saka mo mararamdaman. Mahirap bilangin. Minsan paulit-ulit ka mag-aano niyan, magpupulso kasi baka isipin mo, ako pa yung nagkakamali, ako pa yung hindi nakakaramdam. So yun po yung problema pag irregular pulse na. An irregular pulse is always indicative of heart imbalance. So kahit po sa pagtingin ng Western medicine, yung mga doctors natin, mga MD, ganun din po yung mga Chinese medicine, tayo mga acupuncturista o mga Chinese doctors. Basta't irregular pulse po ay related sa heart. So, tingnan natin itong knotted pulse o GMI. This is sometimes also translated as a bound pulse. The knotted pulse is slow and irregular in its rhythm. It is randomly misses beats. So, the reason for its missing beats as its slowness is because there is something, pwede raw pong kaya nagkakaroon ng pagpalta sa Tagalog, pag-skip ng beats dahil may phlegm or may cold or may blood stagnation or food stagnation. So, inhibiting the heart from circulating blood. So, hindi nakakapag-sirkula ng maayos yung heart ng dugo kasi nga may mga nakabara sa mga vessel. Or because heart chi or heart yang are too weak. Pwede ring mahina ang enerhiya ng puso para magpadaloy ng dugo sa mga ugat or yung heart yang, yung function ni yang na padaluyin. Siya yung nag-uutos na, oy, gumalaw ka, dumaloy ka dyan sa mga vessel. Ay napakahina. So, hindi niya magawa. Weak to perform their function. In the former, the pulse will be forceful. Pwede rin pong forceful. Whereas, it is lack strength in a deficient condition. Okay, knotted pulse. Yung pattern of imbalance po nito, meron siyang chi stagnation or blood stagnation, phlegm stagnation, full stagnation, heart chi or heart yang deficiency. So ang ganda nito pag nakita na natin itong knotted pulse, i-confirm natin doon sa tinuturo ni Sir Satang. So pag may mga stagnation, makikita natin yung mga purple, purplish color. Typical combination po, knotted and forceful. So may chi stagnation po siya or blood stagnation, phlegm or food stagnation. Pag knotted and without strength, heart chi deficiency or heart yang deficiency. Kaya ang gandang combination lagi pag tinignan mo sa tang at saka sa pulse para mako-confirm. So ganyan po yung pulse description. The knotted pulse quality refers to the rhythm of the pulse. So it denotes the pulse that is slow and that stop at irregular intervals. Ayan po, pipitik-pitik, tapos mawawala. Pitik uli,
Hindi mo alam kung dalawang pitik o kalahati lang, then nawawala. So, yun po yung knotted pulse. So, pag slow irregular pulse naman, so ang description po nito, the pulse is slow with irregular missed beats. After the missed beats, the pulse immediately resume. So, isang pitik, pag pinatong mo, mararamdaman isang pitik, then mawawala siya, tapos meron na naman uli. So, ang key points po niyan ay slow, regular, then nagpo-poses. So, ang other translation ay knotted bang. Ganyan po yung image. So, yun. So, may mga sakit sa puso po yan, karaniwan, ganyan ang pulso. Indication. Pag-excess syndrome po, stagnation, pwedeng may cold, pwedeng may tumor or mass. Pag deficient syndrome naman, yung may mga heart chi deficiency, yung mga masasakit na yan ang dibdib, nahirapang huminga. So, sa biomedicine po, ito yung may mga coronary heart disease or may mga rheumatic heart disease. Hypertensive cardiomyopathy, pulmonary heart disease, and myocarditis. Pathogenesis po nito, pathogenic factors stagnate within the vessel which block blood circulation. So yung paano, yung mga sanhi ng sakit, pag nandun na sa ating blood vessel, hindi makakadalo yung dugo. So thus keeping the pulse is slow and intermittent. Kaya, siyempre, nagmumove din naman siya pa konti-konti. Hindi niya marating talaga yung dapat pupuntahan ng circulation. Kaya pag pinulsuhan po natin, yon, slow, irregular. If the chi and blood are not sufficient to fill the vessel, pag heart chi deficiency naman, ang pathogen po will insert itself into vessel and cause the pulse to slow and miss beats irregularly. Halimbawa po may mga cold na nasa katawan natin, yun po yung mga nasa blood vessel natin, siya yung nag-occupy, kaya bumabagal yung flow ng dugo. Yan. So, remarks, in cases of congenital variation, this pulse could prove to be the normal pulse for some individuals. Pag may mga sakit na congenital variation. So, yung clinical significance po, the knotted pulse indicates internal cold with stagnation of chi and blood. And it always indicates a heart disharmony. Although, of course, the rate and rhythm of the pulse are the same in all positions. It is frequently seen in heart disease, so such as coronary heart disease, angina pectoris, rheumatic heart disease, etc. So, a knotted pulse can also come on after surgery. Yun, yung mga, siyempre may mga sakit sa puso natin talaga, Then, kung bago kang opera, dahil hindi pa maayos yung flow ng energy mo, natin din po yung nararamdaman. So, kung sa young person, a knotted pulse may indicate a constitutional deficiency. Kung mga bata pa at knotted na po yung naramdaman natin, yung mismong physical na katawan niya, may deficiency. So, constitutional deficiency of the original chi. Pwede pong weak yung kanyang kidney zinc essence, yung nakalagay na energy sa kidney. Or meron siyang severe deficiency of yang. Pwede rin yung dahil sa excessive physical work. Yan. Or excessive sexual activity during puberty. Yung mga nagti-teenager na halimbawa, lalo pa ngayon po ang dami ngayong mga bata pa pero involved na sa mga sexual activity. So, pwede po silang magkaroon ng knotted pulse pag inabuso nila ang paggamit ng zinc essence. Kasi yung zinc essence nasa kidney, then nagagamit po natin to kung may excessive sexual activity. So, we need to differentiate between the knotted pulse with strength and the knotted pulse without strength. Tingnan po natin. Knotted with strength. Putol-putol pero meron naman siyang lakas. Ang ibig sabihin po nito ay pwede siyang may
severe chi stagnation from cold. Or meron siyang chronic phlegm, stagnating in the interior, lalo pa dun sa mga old people. Yan, may mga plema, mga phlegm na nandun na sa internal organs. Karaniwan po minsan, pumesto sa lungs, no? Kaya yun, mahina yung baga, laging may plema, may sipon. Retention of food, yung parang laging busog na pakiramdam, natin pulse po yan. Hindi nag-grind ng maayos yung pagkain. Severe chi stagnation from emotional problem. Yun, sobrang namumroblema, natin po ang pulso. At kung mayroon po mga blood stasis. Blood stasis, karaniwan po nakikita natin ito sa mga na-stroke din, ano? Pag yung mga blood stasis nandun pa sa vessel, natin pulse po yung mararamdaman. Then yung mga may abdominal masses, may mga cysts. So pag natin without strength, nagsasabi po ito ng constitutional deficiency of the original chi. Yon, a deficiency of kidney essence, possibly from excessive sexual activity or severe deficiency of the yang. Yun na po yung in-explain natin kanina, no? Then, ang common condition presenting with a knotted pulse, kasama po dito may mga sakit sa puso. And coronary heart disease, angina pectoris, and rheumatic heart disease. Kasi syempre, pangunahin nga, di ba, yung puso din, yung nagpapadaloy ng dugo, kung mismo siya ang mahina, yung mga ugat, yung mga vessel na dinadaanan ng pinapadaloy niyang dugo, yun, mararamdaman po natin yung knotted pulse. So yung summary po natin, knotted pulse summary of clinical significance. Magkakaroon ng knotted pulse kung mayroong severe chi stagnation from cold. Mga severe, ibig sabihin mga matitindi. Chronic phlegm stagnating in the interior in old people. Chronic, ibig sabihin matatagal na ano. Retention of food. Severe chi stagnation from emotional problem. Yung mga may blood stasis. Then, deficiency of original chi. Ang mararamdaman nating pulse ay without strength. Pag deficiency ng essence without strength din po. At yung mga may heart disease. Okay. Combination po, natin choppy. So, tandaan po natin pag choppy, blood stasis po yan. At point to coronary heart disease. Sa puso po ano? Natin slippery. So, slippery. Keyword uli, laging pag slippery, phlegm or damp. So, indicate chronic retention of phlegm and may point to rheumatic heart disease. Natin floating. So, nagsasabi po to na may invasion of cold sa mga channel. Pag floating po, nasa channel siya, ano? Natin deep. So, pag deep na, nasa interior na po siya. Indicate accumulation in the interior. So, magkakaiba po ulitin natin floating, nasa channel. Pag deep, nasa interior. Natin wiry, indicate the disease of the arteries or hypertension. So, next is differentiation of similar pulses. Balikan natin yung intermittent. Ang intermittent pulse po, stop at irregular intervals. Halimbawa, pipintig siya ng dalawang pipintig ulit, dalawang pintig, stop. Pipintig ulit, dalawa. So, ano po yun? Ibig sabihin, regular ang interval. Kung tigda dalawang pintig, tigda dalawa lang. Ito po ay pwedeng slow or normal rate. Samantalang ang knotted pulse po ay nag-stop siya sa irregular interval. So po yung pagkakaiba, ang intermittent ay regular. So ang knotted ay irregular. Halimbawa po, pipintig isa, then pipintig uli, tatlo. Stop uli yung pintig, dalawa. Yung po yung knotted. Irregular intervals. So,
Ito pa yung isa ay consistently irregular pulse. Okay. The pulse poses at regular intervals. Ito po, regular naman yung yung pag-pose niya. Ayan po. After the pose, the pulse will then resume. So yung key point po nito, regularly missed beats, long poses. So other translation, intermittent, regularly intermittent. Doon po siya nakikita dun to, di ba, pag sa pinapaano natin ECG, may mga guhit-guhit, nakikita rin po yan. So yung pulse image po yan yun. Sa atin, pag pinatong mo yung kamay mo, mararamdaman mo yung pintig. Ay, tulad nitong drawing natin, 3 pintig. Then, mawawala. 3 pintig uli, mawawala. 3 pintig uli, mawawala. So yun ang intermittent, regularly intermittent. So ang indication po nito, okay, excess syndrome, consistently irregular and rapid. Okay, excess paano? Irregular at rapid. So, yung may mga wind syndrome po, yung mga napapasok ng hangin. So, pag sa tang po, i-combine natin, di ba, yung deviated tongue. So, ang pulse po niyan ay consistent irregular. Then, yung may mga pain, may mga emotional shock. Next is deficiency syndrome naman. So, ang pagkakaiba ay consistent, irregular, and forceless. Siyempre, pag deficient, lagi po ang keyword, forceless. Pag excess, yun po yung mga rapid, full. Okay. So, ibig sabihin po nun, Qi and or blood deficiency. Or yung 10 organ po ay deficient na. Mahina na talaga yung mga internal organ. Sa biomedicine po, yung mga arrhythmia caused by myocardial infarction. So, sa puso uli po itong mga sakit, coronary heart disease, cardiomyopathy, myocarditis, hypertensive heart disease, pulmonary heart disease, cardiac insufficiency, coupled rhythm of extrasystoles or atrioventricular block. So lahat po yan ay mga sakit sa puso. So pathogenesis, pain, emotional shock, or pathogenic factors cause Qi stagnation, resulting the intermittent pulse. Ibig sabihin po, yung pagdaloy mismo ng dugo, hindi tuloy-tuloy. Kaya yung flow, yung pagsisirkula niya, sa mga veins, sa mga organs, hindi po maayos. Kaya nagkakaroon ng putol-putol na pintig, yung pulso. The declining sangpo organs, Qi and blood, cannot form a successive flow in vessel. So the pulse is forceless and a beat is irregularly missed. Halimbawa nga po yung sangpo, yung ating heart. Pag very weak na po yan, talagang hindi na niya magagampanan yung gawain niya na magsirkula ng dugo sa mga vessel. Kaya nagkakaroon po ng consistently irregular pulse. Remarks, in cases of congenital variation, this pulse could be proved the normal pulse for some individuals. This pulse can also be found during the 2nd and 3rd month of pregnancy, at which time it is again considered normal. So pag sa mga ano daw po, sa mga nabubuntis, saka yung may mga congenital variation, normal daw po yun. Pero for ano na lang, basta't nakaramdam tayo ng mga gantong pulso, refer to doctor. Kasi for sure lang. Kasi yung ano po yan sa related sa puso. Next is slow. The slow pulse and the knotted pulse are both slow. So yung paano, pareho silang mabagal. Pag knotted, pareho silang mabagal ni slow. At knotted pulse, stop at irregular intervals. Nag-stop ang knotted. Pag slow pulse po, the pulse beat less than 3 times per practitioner breath. Ito yung mga books natin na reference nun, pero ngayon hindi na masyadong ginagamit. Kasi ang pinagbabatayan ng paghinga nito yung practitioner's breath. May mga tumututol dito. Kasi sabi niya, paano kung yung practitioner meron din palang hidden disease. Hindi normal yung paghinga niya.
Ay, mas maganda na lang yung normal sa ano na lang beats per minute ang gamitin natin. Okay. So yung slow po, about 40 to 60 beats per minute. Yan, mabagal po siya, no? But with a regular rhythm. So yung pulse frequency po ay less than 3 beats per breath. Yan. Kasi meron din po tayong sinusundan na 4 to 5 beats per breath, normal. So pag less than 4, nasa 3, is slow po yun. Kaya yan po yung ating pulse image. Mabagal. Indication. Siyempre pag slow po, lagi nating tandaan ito ay cold. May cold syndrome. So, excess condition yan, ano, slow and forceful pag may cold accumulation. Pag slow forceless, deficiency cold. Pag Qi deficiency, sa biomedicine po, yung may mga intracranial hypertension, obstructive jaundice, rheumatic heart disease, viral myocarditis, coronary heart disease, and digitalis poisoning. Yan po yung nagkakaroon ng mga slow pulse. So, pathogenesis po, cold causes contraction. When cold invades the body or a deficiency of yang produce cold. Siyempre, pag mababa yung yang sa atin, mas mataas yung yin, nagkakaroon ng cold yung katawan. And the qi and blood become stagnant. Yun. Hindi dadaloy ng maayos, babagal. Kasi mahina yung yang, yung nagtutulak sa dugo para mag-flow. Thus, the qi and the blood circulation in the vessels is slow down as does the rate of the pulse. So, pag qi deficiency, siyempre si qi ang commands ng blood. So, kung kulang si qi, siyempre walang magkukommand. The pulse will move slowly. Kasi qi is the commander of blood. Next is remarks. The slow pulse is seen in some healthy person. Yung mga malulusog, minsan po, slow daw yung kanilang pulse. Lalo pa yung mga athletes, specifically the athletes, and those who engage in daily physical labor. So, mas slow po yung pulse nila dyan. So, thank you po for your attention.